Magdadalawang buwan nang hindi nakikitang personal sa Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Dahil dito, marami ang nagtatanong kung nasaan na ang senador at kung nakakaapekto ba ito sa kanyang mga trabaho. Ngunit nitong Miyerkules, dinipinsaan ito ni Senator Amy Marcos. Ayon sa senadora, patuloy umanong ginagampanan ni Senator Bato de la Rosa ang kanyang tungkulin bilang mambabatas kahit pa matagal na itong hindi nakikita sa Senado. Ang alam ko, nagtatrabaho pa rin kasi nakakapirma pa rin eh. Pumipirma pa rin, nagtatrabaho pa rin. Kaya medyo hindi naman yata tama yung sinasabi na no work, no pay. Kasi still working, sa totoo lang. Wala nang iba pang detalyeng ibinigay si Senator Amy Marcos kung ano ang dahilan ng senador sa kanyang hindi pagpapakita o kung kailan siya babalik. Ngunit nagsimula ang sunod-sunod na pagliban ni Senator Bato de la Rosa matapos ihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Buying Rimulya na naglabas na umano ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban sa kanya. Kaugnay ito ng war on drugs noong panahon ng Administrasyong Duterte. Kaya hinamon ni Senator Amy Marcos ang enforcement agencies na isilbi o ilabas na ang warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa kung talagang mayroon na nito. Akin lamang bakit announce na meron ng warrant? Parang tinatakot yung tao. Kung may warrant na, iserve na. Bakit inuupuan? Ano bang timing ang inaasahan? Dapat na aniya itong ilabas at isilbi upang formal na masagot ng mga abogado ng mambabatas. Sa ngayon, ayon sa presidential sister, hindi pa umano sila muling nagkakausap ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Tanging asawa at mga anak ng senador ang kanyang nakakamusta. Narito ang buong detalye. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang umusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! But then one would think that Senator Ping Lacson would he would be more objective, he would be more fearless, he would not protect any particular public official in any way. So are you saying that the leadership of Senate President Tito Soto and Senator Ping Lacson under the Blue Ribbon Committee, they were not completely objective and fearless with the investigations? Well, sabihin na natin na hindi ako bumoto, no? Hindi ako bumoto sa kanila eh. So I'm the wrong person to ask because I already put my vote in and I'm part of the minority now, ano? Kasama namin si Alan, si Cheese, sina Joel, Robin, Bongo. Kami yung katropa. Alright. Yan ang problema. Tapos iniisa-isa naman kami na kinakasuhan. Yan ang problema namin. Okay, So, I want to move to this. problem. And as to Senator Ping, medyo idol yan eh. Kaya nalulungkot ako, ba't nagkakaganito? All right, let's move a bit to the Senate leadership. There were talks before the end of the year, Senator Marcos, that Senate President Tito Soto could be changed. I've heard of that there was a possibility that the minority would actually take over the Senate leadership once again. Either it was Alan Cayetano or Cheese Escudero to be back in the Senate presidential seat. What are your thoughts about this as we enter the year? And then you said February is the date when another impeachment complaint could be filed against Vice President Sara Duterte. Posible bang may pagbabago sa liderato ng Senado ulit? Do you have the numbers? Well, the reality is, right now, iba-iba kasi masalimuot yung issue, ano? Right now, we have the largest minority in recent history. Siyam kami. 9. That's a very large minority. It's never happened before. The minorities have always been so meager and so small. That's the reason that the coup d'etat is always being discussed because susungkit ka lang ng apat eh, okay na. Kapatid pa ni Alan, si Pia, ayan pa yung mga Villar, ayan pa yung iba't iba na hindi naman masyadong happy. Kaya eto nga, the question always arises. But the reality is, Cheese is very much beleaguered. Alan has his sister in the majority, so maybe there is some level of hesitation. The others are really dealing with the cases being filed against them. Ano? Si Bato cannot... Where is he, by the way? Where is Senator Bato? Where is he? We have no clue. Nung una,
talagang nagte-text pa yan. Pero ngayon, hindi na namin maabot, pero yung opisina niya, nakakapagpirma pa rin siya. Nagtatrabaho pa rin, nagpapadala pa rin ng pirma, nagpa-file pa rin. Kaya, di rin naman natin masasabi na hindi nagtatrabaho. He just doesn't turn up. Okay, all right. Now, I know you have a Another meeting. another Oh, go ahead. mysterious issue because they keep saying the warrant is there. Why don't they bring it out? What are they waiting for if it's there? If it's not there, why are you terrorizing the guy and persecuting all the DDS? I don't understand. Ilabas na ninyo, iserve na ninyo kung talagang nariyan at yung abogado niya ang sasagot. Marahil handa na yan. Okay, now I know you're rushing off to a meeting. If you can indulge me with just two very quick questions. Senator Marcos, I know you have a My meeting. great at meeting 8:40. is a wedding meeting. My Okay. bunso is getting married. All right, okay. But number one, you are the chairperson of the Foreign Affairs Committee. So I want to take your statement, frankly, on what the United States, just moving off a bit, what the United States has done to Venezuela. First of all, right now, what is your stand on this? The Philippines, Well, basically, ang dapat natin isipin, anong ibig sabihin dito para sa Pilipinas, no? We've been invoking time and again the rules-based international order in our claims in the South China Sea, in the West Philippine Sea. We've been saying that international law must be paramount. Paulit-ulit Yeah. tayo. We invoke the 2016 Arbitral Tribunal Yeah. decision. And we are always saying that this is the case. But very clearly, and siguro sagad na yung tao sa UN Charter, yung Article 2, Section 4, paulit-ulit yung Act of Force, ano? Talagang bawal to. Wala namang UN Security Council resolution. There's no law or declaration of war from the US Congress even. And there's certainly no act of self-defense kasi ang inaatake yung Venezuela. Ngayon, ang problema dito, our principal defense ally is the US. So Yeah. our question will be, para sa Pilipinas, is this a warning that they can do this to us? Not only the US, but any major power, any big power can do whatever they like to small or weak powers. This is the issue. We're very aware that the United States has done this before in 1983 sa Grenada. Meron tayong 1989 sa Panama. Sunod-sunod na yan, di ba? Yung NATO, tinalikuran, binawarningan, pati South Korea. So umaasa tayo sa US at talaga naman dapat asahan natin ang principal partner natin. But once again, we come back to the fact that in the end, Filipinos will defend the Philippines and a self-reliant defense posture is essential. Also, the Philippines is very like Venezuela. We have a similar history. Under the Spanish, we're Catholic. Thereafter, naging American. So what does it mean for small countries like us? Pwede na lang tayong dakipin ng China, ng Russia, katulad ng ginawa ng US. Balikan naman tayo, tayo naman. Aside from being the chairperson of the Foreign Affairs Committee in the Senate, there's also a personal history here. And that's 1986. As far as my father and my family was concerned, nakidnap kami. Napunta kami sa Anderson Air Base in American Plains. We ended up in Guam, thereafter in Hickam Air Base in Honolulu. As far as my father was concerned, it was an outright kidnap. and you saw similarities. In a way, Maduro was actually, I won't just say the word kidnapped, but they used the word he was seized. He was arrested, and now he's in New York. That's correct. That's correct. So, di ko sinasabi na eksaktong pareho, pero alam natin na nangyari na yan. Binaril si Salvador Allende, namatay siya dun sa lugar niya. Pagkatapos noon, we also are aware that Noriega was brought to the US and jailed. So these things have happened, and it should be fair warning to all that as much as we like to invoke a rules-based international order, might makes right. And perhaps international law at the end of the day for the rich, the powerful, and the mighty are mere suggestions. And there will be
obeyed only when they're consistent with national self-interest, discarded when they're inconvenient, and block whatever the self-interest is, whether it's whether it's Afghanistan, whether it's AT&T, as in some cases, and certainly whether it's the oil industry in very oil-rich Venezuela, whose known reserves exceed the total of the U.S. and the Saudi combined. Okay, I think my last question for you before you go is, come 2028, is Senator Amy Marcos going to run for higher office? Because clearly at that last rally, you made news by, criticizing your brother, talking about his past. We don't have to get back into it. But people are asking, why is Senator Amy doing this? What is she planning to run in 2028? Anong plano po ninyo, ma'am? Well, wala sa akin 2028 eh. I survived 2025. Malaking bagay na yun. Talagang I was never so happy to land at the bottom of the list. Basta, pasok ako. So, tuwan-tuwa na ako noon. At given the surveys, I think it's absurd to think that anyone will vote for a Marcos in the near future. Why I did that had nothing to do with 2028. Firstly, my concern as the manang, the older sister, a drug addiction is a very, very serious affliction, and a long-standing one can erode all kinds of faculties. So it's most important that we get over it. Ikalawa, when a family member remains silent, it doesn't mean that they're loyal. It could also be that you break the silence in order to help someone. I believe that privileged information can also be defied when a crime is to be broken, and certainly illegal drugs are not allowed by law. You cannot compel family members to aid and abet illegal actions. At siyempre, ikatlo, national security issue na kapag napakataas na opisyal ang may tama. Nakaka-nervous na. Kaya obligado na rin ako bilang Pilipino, bilang senador na magsalita. Kung may kinalaman to sa 2028, alam naman ninyo ang kaalyado namin. No? Barkada ko naman talaga, kaibigan ko si VP Sara. Nag-aalinlangan yun na tumakbo. Nakikita naman natin, everyone's talking about her, but she's not even organizing. She's more concerned with her father in The Hague. She keeps going there, whether they let her in or not for Christmas and New Year. So, ako, backup dancer lang ako. Support lang ako sa tama. Hindi dahil kaibigan ko yung mga Duterte, although kaibigan ko talaga sila, hindi dahil kamag-anak ko ang Marcos, dahil Marcos naman talaga ako, pero kundi dahil nasa tama na. Sabi ko nga nung eleksyon itim. Ayan, itama talaga naman. Ipaglaban ng tama, itama ang mali. And I believe that's what we need to do. So the way you sound, Wala Senator, naman tayong magandang balita, Karen. New Year. so the way you sound, Senator Marcos, you don't regret what you did, but it also cost you some political points. You're aware of that. You also got a lot of bad feedback, right? I'm sort of reckless in a sense. Firstly, the notion of a Marcos at this point in time aligning with a Duterte. I'm not in a comfortable position. That's why I had such a difficult time during the campaign. Nobody knew whether I was fish or fowl and where I belonged. And now I made this great expose that everybody knew anyway. But many people got angry and said I was disloyal. Somebody said I was un-Filipino, which is absurd. Do not tell me that every Filipino is required to aid and abet illegal behavior. Pero we need to take these risks. Even if they will jeopardize whatever you're doing. For me, I just want a 6-year term. I will be here for a while. I will do my very best, utmost. Of course, primary para sa akin, still my agrarian reform beneficiaries, yung mga land reform beneficiaries, yung farmers, the marginal farmers and fisher folk.
and foresters who until today are really suffering. We have a slew of farmer suicides because of the rampant importation. So para sa akin, food security, putting cheap food on the table. Speaking of the wedding, mahal-mahal ng pagkain. Nasyasyak Okay. ako. All right. Pati sa Ilocos, akala ko makakatipid kami. Wala, talagang mahal. All right. Well, I think on that note, I want to thank you so much, Senator Amy Marcos, for joining me today. And I'd have to say it's thank you for opening the year with us. A happy new year to you, and we'll see what happens this year. Yes, and please invite me when we have better news. All right. Okay. Parang napaka-disaster. Parati akong apocalyptic scenario. Ayoko naman ganon. All right. Maraming salamat. Thank you very much. Okay, thank you very much. Senator Amy Marcos, Chairperson of the Foreign Affairs Committee. Itong si Amy, nagkomentaryo kay Bato. Nagkomentaryo kay Bato. Kaya lang, sa komentaryo niyang ito, lalong napahiya si Bato. Lalong napahiya si Bato sa komentaryo ni Amy Marcos. Lumalabas, matatakutin ito. Ito. Ito yung comment ni Amy, mga kabunyog. Tingnan nyo to. Sabi ni Amy, mga kabunyog, sabi ni Amy, ang akin lamang, bakit announce na mayroon ng warrant? Bakit daw in-announce? So ang sinisisi dito ni Amy, si Boying Rimulya. Siyempre si Boying yung nag-announce. Bakit daw kasi announce na may warrant? Wala naman. Tinatakot lang parang tinatakot daw yung tao. Parang tinatakot daw yung tao. Di anong ibig sabihin yan? Napakalaking tao ni Bato. Dating PMAyer pa, dating PNP chief. Tapos kung makapagsalita, kung makapaghambog, akala mo walang kinakatakutan. Pero sabi ni Amy Marcos, parang tinatakot daw yung tao. Kung hindi naman siya matatakotin, hindi naman siya maaapektuhan, kahit naman sabihin pa ni Boying Rimulya. Di ba ganun yung dialogue niya dati? Yung dialogue niya dati, go ahead. Go ahead. Iparesto nyo na ako. Walang problema sa akin yan. Di ba? Ganun yung ngayon. Sinabi lang naman ni Ombudsman Boying na may balita siya na mayroon ng warrant of arrest. Nagtatago na. Ngayon, ang sinisisi ni Amy Marcos, si Boying, sabi ni Amy, ang akin lamang, bakit announce na mayroon ng warrant? Parang tinatakot yung tao. Para daw tinatakot yung tao. So ang sinisisi pa ni Amy, mga kabunyog, ang sinisisi ni Amy, si Boying Rimulya. Kasi ito yung naglabas ng balita na yan. Kaya, ang sabi ni Amy, para tuloy tinatakot yung tao. Para daw tinatakot yung... Pero, kahit pa ganun ang ginagawa ni Boying, kung hindi naman matatakutin si Bato, kung hindi naman matatakutin si Bato, hindi naman siya magtatago. Di ba? Ang comment na ito ni Amy, lalong napahiya dito si Bato. Kasi inamin na dito ni Amy na matatakutin si Bato. Bakit siya nagtatago? Ang tagal-tagal nang nagtatago, November 11 pa yan. November 11. Ilang buwan na? Magdadalawang buwan na. Magdadalawang buwan na yan. Dapat nga isuspend na yan ng Senado. Itong mga kabunyog, mga kabayan, itong comment na ito ni Amy, hindi niya naiisip, napapahiya si Bato dyan. Kasi sinasabi ni Amy, bakit kasi labas ng balita na may warrant kung wala naman? Parang tinatakot nyo lang yung tao Okay. Ibig sabihin, kaya nagtatago si Bato, natakot. Di inamin na ni Amy. Di ba, mga kabunyog, inamin na ni Amy na matatakutin si Bato. Parang ginawang bata si Bato. Di ba?
Ay, ano ba 'to? Ah, oh. Pero si ano, si Sherwin Gatchalian galit na kay Bato. Sabi niya, kailangan ng magpaliwanag nito si Senador Bato de la Rosa. Bakit daw hanggang ngayon hindi pa nagpapakita? Oo nga naman. Dapat isuspindi na yan. Oh, isuspindi na yan. 2 months na. By January 11, 2 months na yan. Kasi November 11 yan nagsimulang magtago eh. O anong pitsa na ngayon? Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, yung mga yinabang ni Bato nung yung ano ni Bato? Ha? Nung panahong PNP chief siya, yung panahon ng Tukang, may mga ganyan-ganyan pa. Oh. Tapos nung go ahead, Mr. Trillanes, make my day. Oh. Kaya, saan mo ba yan nabalitaan, Kabunyog Larry Santiago? Totoo ba yan? Nahuli na si Harry Roque? Ha? Di ano yan? Ha? Bakit naman nahuli? Bakit naman nahuli si Harry Roque? Ano naman siya eh. Ibig sabihin, inaresto na ng Sige nga, tingnan ko nga sa ano. O, balita kasi ni Larry Santiago, nahuli na daw si Harry Roque. Oh, hindi naman. Wala. Wala. Ha? O, yan mga kabunyog, mga kababayan. Napakahaba, napakahaba na nitong pagtatago ni Bato. Pag lumabas yung arrest warrant, magtatago pa siya. Oh, so ibig sabihin, ang haba na ng magiging pagtatago niya. Oh. Mga kabunyog, mga kababayan, ngayon pa lang nagtatago na siya, wala pa nga yung arrest warrant. Pag lumabas yung arrest warrant, magtatago din siya. Di ang haba na ng pagtatago niyang ito, hindi na ito pwedeng palampasin ng Senado. Dapat niyan isuspindi na. Isuspindi na nila yan. Ha? Tama. Tama yung comment mo, Kabunyog Gameboy. Sabi niya noon, buti nga yang maaresto ako. Wala bang audio? Walang audio? Bakit naman walang audio? Hindi, mayroon. Ha? Mayroon naman, Presi TV, mayroon. Luz Piminda Gonzales. Oh, walang audio? Bakit walang audio? Hindi, wala nga bang audio, mga kabunyog? Ha? Wala daw. Oh, meron. Sabi ni Gianna Calunya, mayroon naman. Bakit naman mawala yung boses? Nakikita ko mayroon eh. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, hindi ko natuloy sabi ni Rose, sabi ni Presi TV, wala. Anyway, patuloy ako. Patuloy ako sa pag-discuss. Yan mga kabunyog. 2026 na, by January 11, 2 months na nawawala si Bato. Hindi pwede itong ganyan. Tapos sinabi pa ni Amy, bakit naman daw kasi pinapalabas na may arrest warrant na wala pa naman pala. Parang tinatakot yung tao. Ano naman kung tinatakot si Bato? Kung hindi siya matatakutin, hindi siya magtatago. Dahil nagtatago siya, ibig sabihin, matatakutin si Bato. Wala pala yung mga yabang niya noon. Kaya itong comment na ito ni Amy, pag nakarating to si Bato, mo naman yan, pinalabas pa akong matatakutin. Pero ang totoo naman, matatakutin naman talaga. Imagine niyo yan, wala pa nga yung arrest warrant. Hindi na nagpapakita. Pag lumabas yung arrest warrant, magtatago pa yan. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, yan yung diyan ni Amy. Hindi niya naiisip na yung comment niya. Nakakatawa ang kalagayan ni Bato dun sa comment niya.
Ano itong si Bato, um, ano yan, sabi ni Win Gatchalian dapat magpaliwanag na yan. Si Trillanes, may warning si Trillanes. Pag hindi pa daw nagpakita si Bato, sasampahan niya na ito ng ethics complaint sa SONA. Kaya lang Trillanes, medyo matagal pa yung SONA, July pa yan eh. Dapat aga-agahan. Aga-agahan mo na. Sentry. Ha? Oh, kakadismaya nito. Nakakadismaya ito. Ang tindi nito ni Amy Ha? Hindi naman daw pwede na i-apply kay Bato ang no work, no pay. Hmm? Hindi daw pwede kay Bato na ipatupad yung no work, no pay. Ang ibig sabihin, kasi kung no work, no pay, hindi siya dapat bayaran kasi hindi naman siya nagtatrabaho. Ngayon, ang sabi ni Amy, hindi, nagtatrabaho naman si Bato. Oh, yan ang sinasabi ni Amy. Kaya, hindi raw pwede na mag-apply kay Bato yung sinasabing no work, no pay. O, alam naman natin sa no work, no pay, kung hindi ka nagtatrabaho, hindi ka dapat bayaran. O, ang sabi ni Amy, hindi. Si Bato ay nagtatrabaho. O dahil nagtatrabaho siya, dapat bayaran siya. Swelduhan siya. Sige nga mga kabunyugmang kabayan, sa tingin nyo ba nagtatrabaho si Bato? Sa tingin nyo ba mga kabunyog nagtatrabaho si Bato? Kasi ang sinasabi ni Amy, kahit naman daw wala si Bato, ang alam niya daw, nagtatrabaho ito. Ginagawa naman daw ang trabaho nito. Oh. Kaya, ang alam niya daw, sabi ni Amy, yung mga staff daw ni Bato, pumapasok naman sa opisina. Pinipirmahan niya naman daw ni Bato ang mga dapat niyang pirmahan. Oh, yan yung sinasabi ni Amy na nagtatrabaho si Bato. Yung halimbawa daw, yung report ng minority, pinirmahan daw ni Bato. May pirma daw ni Bato. Yung report ng minority. Oh. Kaya, hindi daw totoo na hindi nagtatrabaho si Bato. Hindi lang daw nakikita, pero nagtatrabaho naman. Yung mga staff daw ni Bato, pumapasok naman. Pag may mga pirmahan naman, pumipirma naman si Bato. Oh. Yan yung depensa ni Amy. Ha? Kumbinsido ba kayo sa depensa ni Amy Marcos? Oh. At dahil nagtatrabaho naman ito, dapat lang naswelduhan siya. Kaya hindi daw totoo yung no work, no pay kay Bato de la Rosa. Kasi nagwo-work naman siya, nagtatrabaho naman siya, ginagampanan niya naman ang trabaho niya. Unang-una muna, ano ba ang trabaho ng senador? Ang trabaho ng senador, gumawa ng batas. Kaya siya binutuhan ng tao na maging senador, para makatulong siya sa paggawa ng batas. Ibig sabihin, a-attend siya sa mga committee hearings, sa plenaryo. Hindi lang naman ang usapin dito pagperma. Hindi naman ang usapin dito na yung kanyang mga tao o mga staff ay pumapasok. Hindi yun. Yung papel niya bilang senador ay kailangan personal siyang uma-attend doon. Oh. Sa paggawa ng batas, maraming mga hearings, meetings, consultations. Kaya siya binutuhan ng tao para maging kabahagi sa paggawa ng batas. Paano ka makakagawa ng batas? Paano ka magiging kabahagi sa paggawa ng batas kung wala ka naman dun sa Senado? Hindi ka naman uma-attend sa mga, halimbawa, yung budget. Pinag-usapan yung budget. Yung 2026 budget, nakailang hearings doon. Bilang senador na inihalal ng taong bayan, dapat nandun si Bato para busisiin yung budget. Nandun ba si Bato para busisiin ang budget, Amy Marcos? Kasi dapat bilang senador, ang trabaho niya, busisiin ang budget. Nakikipagbalitaktakan siya sa kapwa niya senador tungkol sa budget. Vice chairman siya ng Senate Committee on Finance. Dapat tinutulungan niya yung chairman. Kasi ang chairman si Win Gatchalian. Hirap na nga yung trabaho ni Win Gatchalian doon sa Blue Ribbon.
ay sa BICAM. Kasi siyempre nagbabanggaan sila ng mga kongresista. So dapat ang katulong doon ni Win Gatchalian, yung kanyang vice chairman ng Senate Committee on Finance. Si Bato yun. Nagawa ba yun? I mean, iba to? O, yun na lang. Ang sabi mo, nagtatrabaho. Ha? Nagtatrabaho. Ano ba ang trabaho ni Bato? Chairman, vice chairman ng Senate Committee on Finance. Nung pinag-usapan ang budget, nandun ang chairman. Si Gatchalian. Si Gatchalian, ginawa niya yung trabaho niya. Si Bato ba bilang vice chairman, ginawa niya ba yung trabaho niya? Hindi, kasi wala siya. Paano mo ngayon ay sasabihin na nagtatrabaho si Bato? Ha? Masyado kang ano eh. Sobra na ang pagdidipinsa mo, kahit mali, binabaluktot mo. Oh. Paano mo masabing nagtatrabaho si Bato? Doon nga sa trabaho sa budget deliberations, kailangan ang tulong niya ni Gatchalian. Kasi vice chairman si Bato ni Gatchalian. Vice chairman si Bato. Kaya nga may hina ng ano na si Gatchalian eh. Burido na si Gatchalian eh. Sabi ni Gatchalian, hindi ko na gusto ito. Hindi niya na daw gusto. Kailangan daw magpaliwanag na si Bato. Tinatawagan niya daw, kinukontak niya, cannot be reached. Oh. Kaya, napakaano nito mga kabunyog, itong statement na to ni Amy Marcos, lulukuhin tayo. Ha? Linuluko tayo eh. Ginagawa naman daw ni Bato ang trabaho. Anong ginagawa? Ha? Ang sinasabi kasi ni Amy, nakapirma naman daw si Bato doon sa Senate Committee report. Hindi lang naman yung pagpirma ang trabaho. Pumapasok naman daw ang mga staff ni Bato. At imagine niyo, sinisweldohan natin ng 300,000 kada buwan si Bato de la Rosa. Tapos yung opisina niya may 5 million umano na budget. Yung opisina niya para sa operations, ang tawag doon MOOE, Maintenance and Other Operating Expenses. Oh, ganun kalaki ang budget ng MOOE ni Bato. Maintenance and Other Operating Expenses. Pang-operating expenses, 5 million umano yan. Ngayon, ginagamit ni Bato yon ng opisina niya kasi ang sinasabi ni Amy, nag-uopisina naman ang mga tao. Oh, kaya parang ano, yung kanyang 5 million nire-release. Oh, tama tong punto ni Lu Pagyo. Ikaw kaya Amy ang magpasahod kay Bato, huwag pera ng bayan. Masyado itong si Amy Marcos eh. Paano kung ako bang nagano, ito mga kabunyuga? Yan oh. Yan. Kita nyo? Yan yung ano, yan oh. Yan. Tingnan nyo dyan. No work, no pay kay Senator Bato, di tama. Oh, yan ang sinasabi ni Amy. Yan ang sinasabi ni Amy. Yun mga gusto, kasi marami tayong mga mamamayan na nagsasabi ng wag nang swelduhan yan si Bato. Dapat nga isuspindi na yan eh. Wag nang swelduhan yan. Oh. Sabi ni Lisel Pulistico, nag-work from home yata, attorney. Yun na nga eh, hindi pwede ang work from home. Binuto siya ng tao, hindi para mag-work from home. Ay, mga kabunyog, mga kabayan. Itong si Bato de la Rosa, pinagtatanggol ni Amy Marcos. Tama yon, may punto yung nagsabi kanina. Kung gusto mo, Amy, ikaw na lang magpasweldo sa kanya. O yun, tama yun. Pera mo na lang gamitin mo. Huwag nyo nang gamitin ang pera namin. Ng pera ng taong bayan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat.